Ginutom nila pamilya ko, sir. May 4 ako apo. Anak ko nag-aaral. Grabe, sir, injustice. Kaya lumapit po ako sa inyo, Senator. Sabi, makasama ako. Makakakuha po ka ng hustisya. Saan po kayo nag-duty, sir? Sa Taguig, sir, sa warehouse. Warehouse ng DepEd sa Taguig. Opo, yes, sir. Sa may gate 3, sir. Tapos 2 weeks na kayo, hindi pinapasweldo ng agency. Yung sila, sir, ako, sir, bali 1 month di ko nakuha ang salary ko, sir. Mas matindi sa'yo. O kasi, sir, tinerminate po ako ng agency, sir, ng August 31. Hindi ko nga po alam, sir, wala pong due process, Wala po ako natanggap na NTA, Notice to Explain, para depensa ko naman sarili ko. Correct. So walang proseso. Basta walang proseso, sir. Lang agad. Andito po yung mga security guard ninyo, 2 weeks na delayed, ilan sa kanila, tapos yung isa ay 1 month na hindi napapasahuran at sinibak pa. Meron po kaming kontrata sa DepEd ng security services. Ngayon po, hindi po kami nababayaran ng DepEd simula pa po noong February hanggang sa kasalukuyan at umabot po ang kanilang obligasyon sa amin for security services ng more or less 50 million. Wow! Kaya nga, bakit daw pwede nakapagbayad ng 50 million itong DepEd sa inyo? Meron po kasi silang mga requirements po na hiningi po sa amin na na-comply naman na po namin yung kanilang nire-require na documents. Mm-hmm. But until now, hindi pa po sila nagre-release ng payment. Kaya po, ang nangyari... Ano pa yung mga requirements hinihingi nila, sir? Patulad po yung extension po ng mga contract, yun ang kino-complete po, at saka yung correction po doon sa ibang billing regarding sa computation, at other attachment pa po na mga document, kopya ng mga duty detail order. Na-comply na po namin yon. Since when po? By month po ang pagpapareceive po namin doon, hanggang sa na-comply na po namin yung hanggang May. Sa wala na po talaga, na-drain na po yung talagang aming pampasweldo sa gwardiya. Magandang hapon po, Mr. D. 50 million pesos daw ang receivables ng security agency sa inyo. Kaya nadidelay tuloy ang sweldo ng mga pobreng security guard. Bakit, sir? Ano nangyari, Mr. D? Kinalulungkot po natin, sir, na umabot po tayo sa ganito. Yung hindi po nababayaran ng ating Department of Education sa mga dumating po sa ating papel na pinoproseso ay March 1 to 31 lang po, ayon po sa ating record. Yun yung delay nyo? Sa mga po, sir, na dumating sa amin na billing document. Naisubmit namin po yung February at March at mayroon pa po mga pinapasubmit pa uli sa amin na mga document mula April up to August na kailangan pa namin i-comply ulit. Sa umpisa pa lamang ng unang submission ninyo, na-fulfill nyo na yung pang requirements, kaya lang naghingi na naman ulit ng panibagong requirements. Opo, mayroon po silang pinabago sa amin, kaya hindi po kami nakasingil. Kaya po umabot ng 7 buwan. Mr. D. Yes, sir. Kayo ang may pinakamalaking budget sa lahat ng departamento sa ating gobyerno, and yet, pambayad sa mga security guard, hindi nyo maibigay-bigay at 50 million. Abay, pag nagpatawag ako ng hearing, baka pati si Secretary Angara masasama sa patawag. Bayad po tayo ng February. Ito po yung na-receive ng DASHA noong September 8. Kung meron man pong delay rito na nangyayari, sir, dahil po mga billing documents nila ay 5 months po ang delay bago po nakakarating sa atin. At alam nyo naman po yan, sir, na meron po tayo doon. Alam ko naman, sir, lahat ng pera lumalabas sa ating pamahalaan, sa anumang departamento ating gobyerno, dumadaan sa COA, Commission on Audit. Alam ko yan. Yes. Pero it doesn't mean na dahil dumadaan sa Commission on Audit, kailangan delayed ang pagbayad ninyo at madidelayed yung mga security guard na nakapagbigay ng kanilang serbisyo. You follow? Yes. Ang delayed po, sir, ng submission ng bid documents ay sa part po, sir, ng agency, ng security agency. So sa tingin mo, sino may problema? Kayo dyan sa DepEd o itong security agency? Sir, matagal na po natin kinakausap yan. Tinutulungan po natin, sir, yung security agency na may process ito. Mismong staff natin, sir, ang nagpa-process ng billing documents nila para mapadali. Mr. Emata, mag-usap kayo sa DepEd. Ikaw, punta sa DepEd, kasama kami. Gusto ko bukas na bukas maayos na itong problema para malaman, sasama kami para malaman namin kung saan talaga ang problema nagmumula.
Pwede po ba ang magre-represent daw po ang aming president mismo para malinaw po? Dahil siya, ang presidente naman po namin ng kumpanya ang talagang kumakausap sa kanila. Mabuti. Isasama po niya yung nag-prepare po ng aming mga billing documents. Isasama po niya sa meeting. Okay, very good. Mr. D, Yes, sir. saan bang office mo, sir? DepEd Central Office po, sir, sa Pasig, sir. Sa Sige. Safety Security. Pupunta Management. kami dyan bukas, kasama itong mga security guard at kasama yung security agency. Gusto ko matapos na yung problema. Ang importante sa akin, wala akong pakialam sa agency. Ang pakialam ko lang sa mga security guard na nagugutom na yung pamilya kasi delayed na yung sahod nila. Gets? Opo, sir. Yung January 1 to 30, sir, na billings, na-submit po nila ito ay June 20. Ganun po delay ang submission ng agency. Kaya po, naantala po ang billing document nila. Ang bayad po. O agency, kayo palang delayed eh. Mas maganda po siguro sa actual na po ipipresent po yung mga pagpa-receive namin ng mga documents sa kanila kung kailan namin na-submit sa kanila para malinaw po sa kanila Okay. na hindi kami delay sa pagsasubmit ng aming mga billing. Yung February 28 po, February billing nila, na-submit din po ito August 20. So, ganun po ang delay ng submission ng billing documents. Kaya, hindi po agad babayaran. At alam po ng ating butihing secretary, yung kalagayan po ng ating mga guards, ayos naman po nila. At katunayan nga po dyan ay nagpapaluan po mismo sa personal na pera ng ating butihing secretary para maiabot po. Alam po ito ni Lito Galiano. Mr. Mata, Apo, yung billing para sa February, August nyo na i-submit. Kayo may problema dyan. sinabit na po nung una yan, pero may pinabago po sila. Kaya po nakabalik lang siya nung August dahil marami po silang pinabago. O kaya nga Sa aming ba, billing. sandali lang, kung maraming pinagbago, why did it take you 6 months para balikan sila doon sa mga panibago requirements na hiningi sa inyo? Ang bagal nyo, kayo may problema. Hindi po kasi ang gusto nilang mangyari, kada isang DTR ng gwardiya, busisiin mabuti kung tama ang computation. Kaya at itinatag nga, ng gwardiya. pero 6 months, that's way too long. Kayo pala may problema, hindi ang DepEd. Hindi po. Di ba? Una nag-submit kayo, tapos nag-request ang DepEd ng mga additional documents. Karapatan nila yon kasi Apo. gobyerno yan. Pag sa gobyerno, kailangan talaga mabusisi dahil kung hindi, silang tatamaan sa Commission on Audit. Pero bakit inabot kayo ng 6 months bago nyo Ito po ma-comply ang- hinihingi mga requirements? Yun po nag-prepare ng document mismo namin ang makakasagot niyan. Ibig sabihin, kayo pala may problema dyan. Kayo pala may problema. Nakikita ko na. Hindi pala yung DepEd. Kasi 6 months, napakatagal po yan, Mr. Imata, para i-comply. Kung gustuhin nyo, 1 month lang, kaya nyo na i-comply yan eh. Ano ba yung hinihingi nyo po, Mr. D? Ano yung mga additional documents na hinihingi nyo na August na nila na-submit after 6 months pa? Certification po. Pero, Certification. pero dati, sir, hindi naman sila nadidelay na naisasubmit nila lahat ng mga documents properly. Pero dito lang sa February, sumablay sila. May mga delay din po, sir. Kasi nga, hindi kompleto yung mga dokumento sinusumite. Opo, sir. Tutulungan nga po natin sila, sir. May dedicated staff tayo para tulungan po sila magproseso para mapadali. Dahil alam po ng ating butihing kalihim ang kalagayan ng ating mga security guards. Very good. Mr. Mata, meron kayong sinibak na isang security guard, yung si Mr. Galliano, walang due process, sibak na lang without telling him kung bakit siya sinisibak. Meron po kaming isinerve sa kanyang letter regarding sa kanyang mga bodies violation. Tulad na? Meron po kaming letter. Meron po kaming letter sa kanya na napareceive sa kanya. Alam po niya yan. May kopya po siya at meron Opo. din kaming kopya rito. Sir, na na-receive niya. na-receive ko po, sir. Na terminate mo ko noong August 31. Ang tinatanong po ni Senator Rapi, wala ko sa akin binigyan ng NTE para mag-explain ako kung ano yung violation ko. Dapat kahit dalawang beses nyo ako binigyan ng memo para to explain. Wala eh. Ang timano, relieve ako eh. Andiyan dyan si Arnel Dimano, yung operations manager ng Dacia. Umiiyak sa akin niya noong August 4. Niyayapos ako. Wala doon siyang magawa. Hindi niya ako kaya pagtanggol. Dahil marami daw kayo na ayaw nyo sa akin. Bakit? Kasi lahat ng mga diskarte mo, binira ko sa DepEd Central. Unahin ko na, nandiyon na kay Senator. Yung sa enhancement, online. Mag-o-online kami. Sisingilin mo bawat gwardiya, 180 guards na more or less 3,000. Naka-duty, may cellphone. Bawal. Binigyan ako ng director din ng memo. Sinagot ko yun. Nandiyan si director din, kahit tanungin mo. Hello? Mali ginagawa mo, Mr. Imata. You're very selective officer.
Booking ka ngayong imata ka. Kailangan ko po ng intervention ninyo. Tulungan niyo po itong mga security guard sa kanilang reklamo tungkol sa kanilang agency. Mukhang merong kalokohan tong agency. Sir, yung online na enhancement sir ng first aid, sisingilin ng bawat gwardiya ng 3,000. 180 guard, sir. 3,000 sinisingil niya? Opo, sir. Pag nag-online kayo? Online sir. Kahit nga daw sir tumatakbo sa sakyan, saksak lang sir ang headset, makikinig kami. Bakit ka makikinig online sa kanila? Ayun sir, sa instruction ni Imata eh. Mr. Emata, Apo. bakit mo pinag-online itong mga security guard mo at sisigilin mo ng 3,000 kada buwan? Hindi po ako ang nagpa-training diyan online. Kundi ibang training school po ang Anong pangalan ng training school? Hindi ko po ako diyan dahil hindi po ako involved diyan nung nagpa-training. No, hindi po involved ka ako kasi ikaw ang nagbigay ng instructions eh. Ang di raw sir, appear sir, tatanggalin sa DepEd. Yun sir. Diba? Colonel Recinto? Po, sir. Tama ba yon na pinapagawa ng agency na itong mga security guard nila ay dapat nagtitraining while on duty, naka-zoom, cellphone, kahit na nag-duty, kahit nag-drive ng motor, kailangan nakikinig doon sa seminar ng isang school daw, sabi ni Mr. Emata. Valid ho ba yun, Colonel? Senator, dapat po ang ating po mga gwardiya ay nagpe-perform po na kanilang duty na ayon po sa ating IRR. Dapat po nakapokus po siya sa kanyang post. Wala po siyang ibang ginagawa kundi ang kanyang pagpe-perform lang po ng tamang pag-duty bilang gwardiya. Bawal po yung mga unnecessary na mga activities while on post ang ating po mga gwardiya. Imbestigahan mo nga itong agency, Colonel, at si bakit tanggalan mo nga ng lisensya to o suspindihin? Colonel? Senator, kung action na agad, ano man po yung mga dinudulog ng mga po natin, nagiging problema ng ating po mga agency operator. Okay. So, Colonel, patawag nyo itong agency. Pupunta din po kami kasama itong mga security guard. After DepEd, punta kami dyan sa inyo sa agency, sa Kamkrame, kasama security agency. Imbestigahan nyo po itong agency. Yes po. Kasa po kayo na actionan po namin agad Okay. para sa maayos na pagpapatakbo ng ating mga agency. Mr. Emata, Apo. yari ka ngayon. Narinig mo, sinabi ng SOSYA, hindi pwede ma-distract sa kanilang trabaho ang mga security guard. Dapat nakafocus lang. Ikaw, ni-require mo sila na makinig sa training, Training sir, enhancement sa first aid. sa enhancement, tapos naka-zoom. Yes sir. Zoom sa cellphone Bawat sir. gwardiya sir. Naka-zoom sa cellphone. Bawal yan, sabi ng SOSYA. Tapos po pag may mga training po ang ating mga gwardiya, ay dapat po ay mayroon pong tamang time para dyan. Hindi po yung while on duty. Opo. Pwede po bang malaman na hindi naman kami ang nagkuhan dyan, kundi may training school na conduct ng online Naghugas kamay pa to si Poncio Pilato. seminar. Sir, ikaw nagbigay sa amin ng instruction, dapat sir. rin pong bigyan Liwanag eh. dapat pong Sabi mo sa amin, bigyan pag di ninyo. kami Dapat pong umapit, bigyan tatanggalin nyo mo kami rin. sa DepEd. Pati na susundin yung training Salita school. po Ikaw nila susundin nila dahil ikaw ang boss. Salita po nila yan. Pero patunayan nga nila na ako nga mismo ang involved na nagsabi sa kanila. Paano mapapatunayan? Tinanggal mo kami sa GC. Malalaman po niyo kasi salita po lang po nila yan eh. Ganito na lang po, Mr. Emata, sa hearing sa Senado, malalaman kung sino nagsabi na totoo. Sa oras na patunayan na ikaw sinungaling, ipakukulong kita sa basement ng Senado. Iko-contempt kita. Gets mo? Sigurado yan. Hindi kita binibiro. Makukulong ka sa Senado kung 1 buwan, 2 buwan, I don't care. Baka doon ka na mamasko. Hindi ako nagbibiro. Seryoso ako. Hindi po ako natatakot. Good! Attorney Garrett. Mas pa lang po Yes ninyo po, yung... Senator. Mag-hearing na tayo. Tuloy-tuloy itong sa Dole. Opo, Senator. Oo. So isasabay na rin po natin to sa ating organizational hearing target next week po, Senator. Isama mo si Roger Emata Yes po. at saka yung may-ari ng agency. Yes po, Senator, dito na nakalimutan natin ng agency na kahit sila ay nakakontrata sa DepEd, hindi dapat po ito issue sa kanilang pagbayad ng sweldo ng kanilang mga employees. Labas po ang ating mga employees sa kontrata nila with the government. So makakolekta man o hindi, responsibilidad po sana nilang bigyan ng nararapat na sweldo. Pumapasok lang po ang responsibilidad ng kanilang contracted party kapag sila ay hindi kayang magbayad. So, hindi po sinasabi doon na pag hindi nakakolekta, pwede nang hindi magbayad ng sweldo. So, imbestigahan po natin, Senator. At marami rin tayo matututunan from the side of DepEd dito kung ano ba ang performance ng agency po natin. And then, at the same time, kunin natin yung SOSYA as resource person, Yes po. si Colonel Recinto, tungkol Yes. doon sa patakaran ng pag-duty ng mga security guard, pinag-zoom niya habang nag-duty, habang nag-drive the motor, kailangan nanonood sa Zoom.
Tama po, Senator. No? Madalas po kasi, Senator, ginagawa itong racket ng agency na kung ka-tie up nila ang training provider. Kumbaga, doble kita po. No? So, let's see, Senator, kung ano ang mahuhukay po natin sa ating darating na labor hearing po. Gusto ko si Mr. Imata umaten. Pag di siya umaten, show cause order. Pag hindi, di Yes po. subpoena. Yes po, Tatlo. and then we can effect arrest kung ayaw niya po talagang pumunta po. Mr. Imata, salamat po, Mr. Imata. Apo. Pero, Wala pong ano man yun, sir. oo, sige ha. Pakabait ka. Mr. D, Yes, sir. pupunta kami dyan, sasamahan namin itong mga security guard para magkalamanan kung talagang totoo bang pinagsasabi nitong si Mr. Imata. Pag lumitaw na nagsisinungaling, sabihin nyo sa amin para lalo kong didiinin to. Opo, sir. Nakahanda po kaming Si patunayan. Director D po sir ang nag-lifted nung enhancement namin kasi nakita niya po sir na yung mga gwardiya naka-on duty, nagsiselfone. Ako po ang binigyan po ni Director D ng memo, sinagot ko po yun in behalf of the agency. Kaya na-prevent po yun. Kay Director D. Sinangga kayo ni Director D. Opo. Si Director D po, nakita niya yung mga guard, on time na nagsiselfone, tinanong kung ano yun, pina-online po kami ni Mr. Imata. Ang ginawa po ni Director D, binigyan po ako ng memo, sinagot ko po yun in good faith agency. Ngayon, natanggal po yun. Hindi na po natuloy yun. Alam niyo po ba na yung nagsasalita na ngayon isa yan sa mga suspect namin sa nawala naming baril sa DepEd. Ay, Isa pa yun sa mga violation niya. Wag ka. Kaya nga po, may mga dokumento kami na magpapatunay kung bakit namin siya tinanggal. Sir. Okay, sir, given. Suspect mo ako. Sige po, sige Okay? po. Pero wala Sige kang po. administrative investigation. Binigyan niyo akong sanction, ako nagbabayad ng baril. 3 beses na ako tinatanggalan ng bayad sa baril, pero wala akong makita sa payslip ko. Kasi tapos Puro naman siya na yung pag-uusap fabricated. dyan. So tinanggalan, Mag-uusap-usap naman. binabawasan ka sa nawawalang baril, Wala sa payslip ko. pero sir. hindi nag-reflect sa payslip Hindi po. po. Naku, Sasahod ako siya ng 14,000, makukuha ko siya sa ATM ko, 93. 90 na lang. 93. At hindi nag-reflect doon yung sa deduction Wala po. kung bakit. Nakita ko naman bumisan doon siya sa SS lang. Pero yung firearms na binabayaran ko na 17,500, kasama po yung license. Naiyak Hindi ko na. naman po ginawa. Naiyak na si sir. Sobra ho, sir. Ginutom nila pamilya ko, sir. May 4 ako apo. Anak ko nag-aaral. Grabe, sir, injustice. Kaya lumapit po ako sa inyo, Senator. Kami, makasama Salamat po. ako. Makakakuha po ka ng hustisya. Alam niyo, sir, po. si Director din, napakabait niyan. Siya nagbigay sa akin ng go signal. Magtanong ka sa Dole kung ano magandang previous na makatutulong sa'yo dito. Kasi administrative yan, wala ako sa operation. Mr. D, Yes, sir. Go ahead, sir. pinupuri po kayo ng security guard dito ng complainant namin. So, Napakabait niyo Hito po. Galliano, sir, kilala niya ako. Tumutulong na po kayo sa kanila, Mr. D. At salamat po. Sa atin pong utos po ng ating butihing kalihim, sir, na tulungan ang ating mga gwardiya. Napaka-ganda po ng pinapakita nilang performance dito sa Ang sa akin, sir, Department of Education. yung mga tao ko, sir, hindi na rin state, piniloting nila dahil dikit sa akin. Oh, sir. Yan ang ginawa ni Imata. Oh? Yan ang ganyan na sila yung mga tao ko, sir. Pagkatapos po nito, sir, pag naayos yung problema, i-cancelan niyo po yung kontrata sa kay Imata. Ilipat niyo po sa ibang agency. Sir, Mr. D. Sir, actually po, nag-pull out na po sila, sir, dahil sa, yun nga po ang issue nila Abandon na na yun, sir. hindi sila nakapaningin. Sige po, ayusin po muna natin itong problema at after that, sige, pull out na kayo. And then, pag nagpatawag po ako ng hearing sa Senado, kunin po namin kayo as resource person. Okay, sir? Mr. D? Nakahanda po tayo umarap, sir. Maraming salamat po, Mr. D, sir. Magkita-kita tayo. Maraming tomorrow. salamat po, sir. Magandang hapon po, Mr. D, sir. Colonel Recinto, okay, i-ready nyo na po yung mga tauhan ninyo para mag-imbestiga na po dito sa agency ni Mr. Imata. Yes po. Agad po namin actionan yung mga dinudog po yung mga problema ng gwardiya po natin. Thank you po, Colonel. Mabuhay po kay Colonel, sir. Thank you. Maraming salamat po at maraming salamat po sa inyong programa po. Sige, bigyan ko tig 10,000 ngayon Thank you para po, sir. meron kayong panggastos pa uwi sa miss nyo. Thank you po, sir. Thank you. Bigyan siya 10,000 isa. Sige po. Ito po yung pangako ko kinsenas ninyo. Salamat po, Senator. Salamat, sir. Maraming salamat, sir. Po. Sir, Rapi Tulfo, isang taong hindi
ka iiwanan basta nasa tama ka. Ilalabang ka ng patayon kahit na sariling reputasyon niya ang itaya. Ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya. Ang sarap kapag panatagsan man ng iyong tungtungan, dahil merong rapid tulpo ka na masusumbungan. Pag sa hirap ang lahat ay gusto mo ng tuldukan, gagawa ng paraan pa siya ang iyong tinakbuhan. Di lang basta solusyon sa iyong pinagdadaanan. Maraming mahirap ang binigyan ng kabuhayan, mga tao na binuhay ang pag-asa na naglaho na mga taong sumuko na sa buhay. Maraming salamat. Idol Rapi Tulfo. Mahal namin kayo. May gabayan ka ng may kapal dahil sa mga pagtulong mo na walang kapalit. Nakita yon lahat ni Lord, siya na bahalang magbalik. Salamat sa'yo, Idol Rapi Tulfo. Ika'y sandala ng mga inaaping Pilipino. Nandiyan ang Diyos Ama, nakamasid sa'yo, ika'y ginagawa.